Tawagin mo yung district engineer na gumawa ng plano na yun. Kasi may program of work yun eh. Tawagin mo yung contractor na inutil na gumawa nun. Senador Marcoleta, seryoso sa investigasyon laban sa korupsyon sa flood control project. Saad pa nito na kung kailangan niyang sisirin ang lalim ng tubig baha ay gagawin niya para lang mapanagot ang lahat ng dawit sa flood control project. Nagbanta rin ito na papatawag niya umano ang inutil na kontraktor na gumawa ng mga palpak na flood control project. Matatandaan nating nauna ng pinatawag sa Blue Ribbon Committee ang ibang kontraktor at DPWH kaugnay rito. Subalit nag-uumpisa pa lang anya siya at mahirap nga naman daw hanapin ang ghost dahil ito daw ay multo. At nagbiro pa ito na sa sementeryo daw siya unang maghahanap. Ng Maynila? City Hall ng Maynila. Ay, tira mo. Oh. Loob yan. Loob ng City Hall yan. Nakakalungkot, ano, Jen? Ano? Opo. Ako, pagka ganyan ang nakikita ko, talagang, kahit sino naman, hindi sasaya dyan. Ano? Parang ikaw na ang nandyan eh. Kaya lang, kapag nakikita kong ganyan, may positibong bagay akong nakikita eh. Aha. Parang itong ganitong mga nangyayari ngayon, nagpapatunay lamang na talagang totoo yung gusto kong halukayin doon sa Blue Ribbon Committee. Parang siguro hindi lang makapagsalita ang tubig eh. Yung baha eh. Pero gusto niyang ipakita. May mensahe sen, no? Ito po talaga. At pag hindi po nyo inayos yan, ngayon po nakikita nyo hanggang tuhod lang. Huwag na po ninyong pabayang maging galigig. Nako. Baka po hindi nyo na po kakayanin lahat yan. Totoo kayo, Sen, dahil ang baha na yan, alam mo ba, ay umabot hanggang sa gate ng Senado, Jen. Ang problema, wala yatang ID, hindi nakapasok. Hanggang gate ng Senado, umabot po ang tubig kanina. Kasi medyo mababa yung Sa yan. Senado kasi may QR code. Pagka wala kang QR code, Ay, hindi makapasok. ay, hindi marunong kumuha ng QR code ang baha. Ay, hindi nakapasok. Nako. Gusto ko nga pasukin yun eh. Ayan. Para madramatize lang natin kung ano na ang problema na talagang hinaharap ng bansa natin. Akala nila kasi biro-biro na lang eh. Yun nga po. Kaya kung makikita ninyo yung pagganap ng tungkulin natin bilang chairman ng Blue Ribbon, sa totoo sa lawak ng hahalukayin, sa lawak ng pinsala Opo. ng pinag-uusapan natin, pinamagatan ko nga yung The Philippines Underwater. Nako. Oho. Talagang hindi ko nga alam kung saan ako mag-uumpisa eh. Sa totoo lang. Po. Napakahirap, napakahirap. Mabuti na nga lang, sir, bago kayo nagkaroon ng hearing, nag-inspeksyon na ang Pangulo, kaya parang nagkaroon kayong ng jump-off point, di ba? Doon na lang ako muna Yun. bumase Yan. para mayroong starting point. Opo. At talagang, tinatanong ko naman silang isa-isa. Babanggitin ko ang mga initial findings ng Pangulo Yan. at sabihin nyo sa akin kung kumokontra kayo. May mali ba dito? Kontra ba kayo? Di sinabi ko, dito, lumalabas sa initial na obserbasyon ng Pangulo ay sa dinami-dami ng perang ginamit natin sa mga flood control projects, doon sa kanyang datos na ibinigay, Opo. 545 billion pesos, 15 lang ang halos. Nakakopo na Kasi kumpanya. sa laki nun, ano? Oho. Ang nakakopo halos 18%, sabi niya. Pero kasi ang taya ng Pangulo nagmula ng 2022 hanggang 2024 lang. Yun ang datos. Opo. Nung pinakuha ko 2022 hanggang 2025 so far sa ngayon, 1.2 trillion pesos. Ganun na palakalaki, no? Ganun kalaki. Sabi ko, dito sa 15 na namunini dito, sinong kokontra? So kung walang kokontra, silence is acquiescence. Ibig sabihin, tinatanggap. Opo. Ito pa po. Di umano doon sa 15 na nagkaroon ng napakalaking bahagi dito sa pie na ito, yung 5 sa 15 ay halos nakapag-operate sa lahat ng regions ng ating bansa. Grabe, ano? Ang lawak. May kokontra. Wala namang kumokontra. So ibig sabihin, this is a fair statement. Walang kumibo. Okay? So silence is acquiescence. Tinatanggap natin, di ba? Ito na naman, isa pang obserbasyon. Sang-ayon sa datos ng ahensya na may kinalaman
sa pagtatalaga ng mga lugar na flood prone. 11 probinsya ang flood prone dito sa ating bansa. Yan, opo. 11. Mm-mm. Pero dito sa nangyari so far, Mm-mm. 4 lang dun sa 11. Mukhang ang nabigyan. lumihis kong... 7. Oh, wala ang Cebu ko, wala ang Leyte. Oho. Bakit lalong wala yung Albay. Yan, nako. Isip-isipin mo ka, may kokontra. Walang kokontra. Silence is acquiescence. Oo. Pagtanggap. O ngayon, may problema po tayo. Tinatanggap ninyo ang initial findings na to. Pero kami, ang gagawin ng committee ito, hindi lang sa 15, titingnan namin kung kinakailangan. Oho. We have to get to the bottom of this. Sabi ko nga, Jen, kung kinakailangan, sisirin namin, gagawin namin. Nako. Baka kasing lalim mo ng Philippine Deep yan, Sen. Kahit na. Ganun po. Whatever it takes. Kasi pera ng bayan ito. Kasi, Sen, kapag kasing lalim na ng Philippine Deep, wala pang aparato na naimbento na makakasisid sa ganun kalalim. Kahit po makabagong kagamitan. Pero sa tingin ko, sa babaw ng kanilang pagkakagawa, Yun hindi lang. na ako kailangan sumisid ng malalim. Kasi hindi na ibang mabuti. Isip-isipin mo yung standard na bakal na kinakailangang ibaon mo doon sa kinakailangang sukat. 6 na metro lang. Ginawa mo pang 3. Nako. Sisisid ba ako ng malalim doon? Wala. Hindi na. Palagay ko, kahit na kamaro lang, pwede kong gamitin. Alam mo ba yung kamaro, Nelson? Opo. Sisid kamaro lang. Oho. Litaw pa ang ulo nun. Pagkasisid kamar. Yan sa mga nakikinig po. Alam na po nyo kung ano yung kamaro. Sisid kamaro lang ang gagawin. Lilitaw po lahat yan. Sabi ko naman kay Secretary Bunuan. Itsakin mo ka ako, Secretary, na yung mga naimbestigahan mo na ghost projects. Kailangan sa susunod na pagdinig ay yung listahan nandyan at makita na natin. Di ba? At sa mga susunod mong pag-imbestiga, ay gusto ng committee ito na makipag-ugnayan sa'yo. Meron kaming taong pwedeng italaga. Yan, opo. Naku, na-discuss namin yan, Sen. Nakakonect naman ng opisina. Salamat po, kanya-man niya. So, hintayin po namin. Meron naman kaming 3 pangalan na talagang nakatalaga dyan. Tawagin mo yung district engineer na gumawa ng plano na yun. Kasi may program of work yun Tawagin mo yung contractor na inutil na gumawa nun. Yung isa naman, Jen, nakita ko, nando sila sa ilog, Oo. Tapos may slope, di ba? Pinapalitadahan yung lupa. Pinapalitadahan para maging semento, kikinisin. Nako. Paano mo papalitadaan yung lupa? Di ba? Paano kakapit, di ba? Ang semento, kung tawagin nila yan, plasterer. Plasterer. Kaya lang, sa mga building, nakikita mo, talagang may hollow blocks. Ito halimbawa to, Sen, yan, Diki yan, di ba, sa gilid. Walang may konting mga bakal sa gilid. Saan ka nakakitang, kamukha niyan. Yan, diki po ata ito, Sen. Nasaan yung mga bakal? Yan yung mga bakal na yan. Yan ata yung sa gilid, Ayan, nakita mo, nalapnos Wala yung kumbaga sa bahay, pundasyon. Yung pinakamalaki. Wala. Yan ang sinasabi yung pinalitadahan ng lupa. Yan, ito po yan, ni walang bakal, tapos puro buhangin na sa loob, May maliliit na bato, Kaya pala nabakbak, Ito sa Mindoro ito, Sen, Maganda yung ibabaw, no? Ayan, tingnan mo. Nasaan ang bakal? Wala. Yun na nga po. Mayroon isa atang mali. Wala dyan. Hinahanap nga po. Yan yata yung picture ni Governor Dolor ng Mindoro. Nakita mo, gumuho ka agad. Naku. Pero ano ho ang gustong tuklasin, Sen? Di ba hinihingi kayo na magsasama kayo ng tao doon sa inspection team ng DPWH? Para makita natin lahat na yung pagkakagawa, maliban pa sa, yung ghost talagang wala yun. Ayun, talagang totally. As in, talagang wala Okay, po. maraming mananago. Ngayon, titingnan natin yung pagkakagawa. So makikita mo, asan yung program of work? Yan. Sa program of work, talagang kumpleto yun Opo, pati specification, di ba? Bakit? Nasaan yung mga reinforcing bars dito? Nasaan yung bakal? Nasaan yung apron? Doon pala matutuklasan. Di ba?
Kasi pwede ka, dito kahit na sino, kahit hindi ka nagagamit ng ano siguro ng bako litaw na eh. Di ba? Madadali madadali. Bakit ka mo? Kitang-kita eh. Kitang-kita. Nako. Yun pala. So, ang ating mga pangkaraniwang mamamayan, Sen, madali pala makatutulong at madali na lang matutuklasan kung ang isang proyekto, unang substandard. Ang sinasabi natin, Opo. dahil ito po ay napakalawak po ng pinaglatagan po ng lahat ng mga flood control projects. Di umano. Nationwide dyan, Sen. Opo. So, sa susunod na hearing kasi, ang aking inihingi kay Secretary Bunuan, lahat na ng flood control projects sa ganitong mga probinsya, ibigay mo sa amin Oho. para makita natin. Kasi naka-geotag naman yan. Makikita natin yan kung may nangyari o wala. Ayun. Tapos titingnan natin yung kalidad ng pagkakagawa. Opo. Kung saan ayon dun sa program of work, may program of work yan eh. Pagkatapos yung specification ng mga materyales, madali naman eh. Opo. So pag binungkal mo ng konti, wala naman ay kawayan. Paano makawayan ang nilagay mo? Ito naman, wala man lang. O dililista na natin, talaga sa laula ang pagkakagawa. Ayun. Papapanagutin mo lahat ngayon. Sino ang kontraktor? Bakit pinayagan ng DE? Yung mga project engineers nasaan? Yung mga project managers nasaan? Hindi ba? Ayun. At saka, gaya na ng tuklasan ng Pangulo, Sen, ha? Iniulat, completed, nakapagbayad. As in totally ghost. Kaya ang pinitataka nila, paano nakapagbayad? Paano na-aprubahan ng tauhan ng COA sa PhilHealth? Hindi lamang yan. Alam mo, yung mas malalim dyan. Oho. Ang kontraktor mismo, yung district engineer. Oh, So, tingnan mo district engineer ang kontraktor. sabi may sariling kumpanya po siya, gano'n? Hindi, hihiram siya ng hihiram siya ng lisensya. Okay. Kaya isa sa 15 dyan, nagamit. Okay? Kaya magtuturuan na yan eh. Tingnan mo. DE ka, alam niya second engineering district. Opo. Sabihin na natin, ex-province. Yan, oho. Yung enterprising na district engineer. Kung nyari ikaw Jen, ikaw si Saint Legacy. Timothy. Si Legacy. Si Nelson naman si Saint Timothy. Ayan, oo. Pahihiram mo pahihiram mo. Okay, bakit mo pahihiram? O kunyari si Nelson, ano ka na? Legacy. Legacy. Ako na lang yung kirante. Hindi. Legacy ka. Legacy. Ikaw si Saint Timothy, Timothy. Okay. Sabi ni Nelson, pahihiram ko dahil unang-una, kahit hindi ako nagtatrabaho, parang naipakikita ko, nagtatrabaho ako. Kasi may kinalaman yan sa pagre-renew ng aking lisensya. Yes. Kasi kapag wala akong nagawang mga trabaho May project sa loob ka. ng isang taon, maaring makancel ang aking lisensya. Kaya ma-downgrade. Sa mga dito, hindi na nga ako nagtatrabaho, Kumikita pa. kikita pa ako ng 5% na Royalty royalty. fee. Walang oho. pagod. Tama. Yes po. Ngayon, sa dami ngayon ng pagpapahiram ko, dahil masipag magpahiram itong si Nelson. Ano ka na? Legacy. Ipinamamalengke niya. Oo, ito. Ipinamamalengke. Naparami niya ngayon yung yung pagpapahiram. Opo. Palagay mo, napahiram mo na 10 beses. Nako. Oh. Pagka nag-a-apply ka ngayon, i-upgrade mo lisensya mo sa Philippine Contractors Accreditation Board. Yung pick-up, yes po. Oh. Isipin mo, category B, naging quadruple A. Sa dami ng nagawa sa niya. dami Pero na sa parang- totoo lang, wala walang siyang ginagawa. ginawa. Papel lang pala pinahiram. Papel lang ang pinahiram. Ayun. Actually, hardware lang yung negosyo. Pero babasahin mo yung pananagutan mo at saka yung kabawalan sa'yo. Pagka nakuha mo yung lisensya, merong kang merong kang pagsisikapang gawin at merong kabawalan doon. Isa yun sa pagpapahiram, hindi pwede. Bawal. Bawal. Pero practice yan, Sen. Practice Bakit naman. pagka pinapractice ba, okay na? Ang nangyari kasi, Yun lang. dahil sa matagalang practice, akala mo tama na. Ayun na nga po. Yun ang akala mo marami, Sen. Akala nila kasi legal yun. Iwanan kita dyan. Kunwari, ikaw naman ang district engineer. Yan. Oh. Naku. Dahil sa Papito-pito ko ngayon. May project sa distrito ko. merong merong district engineer ngayon na pinakita sa akin ang mga litrato. Isip-isipin mong nagberte. Puro model ang mga kasama niya, no? Nasa isang isang magarang sasakyan Parang artista band, ganun. pagkatapos makikita mo yung lugar pati pagkain talagang pati yung motor, pati yung bisikleta niyang mga mountain bike na tigi 1 milyon ang isa. Bike pa lang ho yun, ha? District engineer lang ito, ha? Okay, ngayon.
bakit siya nakakaginhawa na bakit siya kumikita ng marami? District engineer siya. Siya yung gagawa ngayon. Merong equipment ng district. Okay. Opo, gamit ng gobyerno O yun. gamit ng Opo. gobyerno, gasolina ng gobyerno, taong gobyerno, lahat ng resources ng gobyerno. Siya pagkatapos siya yung gumawa ng program of work. Pagkatapos siya yung mangungulekta. Nako. Siya ang bagman. Nako. Sabi niya, sir, ito po yung bahagi po ninyo, sir. Distribute. Ganon. Anong klaseng... Kaya sinasabi ko sa kanila, ako hindi ko kayo bibiruin sa sinasabi ko sa kanila. Huwag kayong mag-i-smarte rito. Pareho tayong, walang smarte rito. Magtapatan tayo, sumagot kayo sang ayon sa tinatanong ko, di ba? Opo. Yun lang, ganun lang Ganun pala kasimple. yun.